nasa linya ng telepono ngayong umaga si House Prosecutor Representative Chel Diokno. Good morning po, Kong Chel. Good morning. Magandang umaga po, Angela, Andre, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, Kong, matapos nga po itong ikawalong araw ng impeachment trial, gaano po ba kahalaga yung naging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag dito po sa, of course, pagpapatibay ng Article 4 ng Articles of Impeachment? Si Director Matibay ay pinuo niya yung kwento natin tungkol sa grave threats at nakita natin yung larawan pagdating sa Article 4 na yan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, hindi pa naman ito kasong kriminal. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung katampatan ni Vice President na maglingkod bilang Vice President. Yung tawag natin niya ay fitness or unfitness for public office. At ang pananaw namin sa prosecution ay naipresenta namin yung kailangan namin ipresenta dito po sa article na ito. Opo, Kong, at sinabi nga po kahapon ng NBI na nakikita po nila yung umanay pattern ng mga pagbabanta. No? Sa pananaw po ninyo, sapat na po ba yung mga ebidensyang naiharap para mapatunayan nga po itong Article 4? Na-establish po ba ng prosecution yon? Yes, at nakita naman po natin lahat. Yung mismong video, yung pagbabanta ni Pangalawang Pangulo, mismo sa ating Pangulo, na ngayon lang sa buong kasaysayan natin ay may nangyaring ganyan. At ang tanong po ay Kong? yes, opo. Ayan. Sorry. Okay, go ahead po. Yan, nawala po kayo. Go ahead Yun, po. ang tanong nga po ay kung yan ay kung tampat pa ba ang ating Pangalawang Pangulo na umupo at maglingkod bilang Vice President. Ito ay nanggagaling kasi sa ground ng impeachment na betrayal of public trust. At yun po ang pinaka-ugat ng kaso na yan. Opo. Kong Chel, inaprobahan po ng impeachment court yung pagpapasumpina sa bank at yung tax records po sa Article 2. Paano po ito makakatulong sa pagpapatibay po ng kaso ng prosecution? Ang Article 2 po ay unexplained wealth ang nilalaman niyan. Ang nakalagay po dyan ay si Vice President ay naging nakakuha ng malalaking kayamanan na hindi proportional sa kanyang lehitimong kinikita. Kaya natin hiningi yung mga bank records, yung mga tax records, saka yung sa AMLA, para makita rin natin yung buong larawan ng kanyang financial situation. At ito ay ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema na mismo ang Supreme Court ang nagsabi na pagka unexplained wealth ang iniimbestigahan ay dapat makita yung buong paglilingkod ng isang opisyal mula nung siya ay nagsimula sa gobyerno. Kaya matitingnan po natin yung mga salin ni Vice President nung una pa lang siya naging lingkod bayan at lahat ng mga financial na information tungkol sa mga kinita niya. Kung sa tingin niyo po ba at the end of the day ay magkakaroon po o magbibigay po si Pangulong Bongbong Marcos ng written request, no, kapag hiningan po sila ng BIR dito po sa tax records ng VP? Kasi I'm asking this because ang sinasabi po ng palasyo, ayaw daw po nila makialam dito po sa usapin ng impeachment. Well, of course, I cannot speak for the President. Kami ay umaasa na sana ay magbibigay siya ng pahintulot. Pero nasa sa kanyang kamay yun. Ngayon, kung titingnan natin yung mga nangyari sa mga dating impeachment, lalo na sa kaso ni Chief Justice Corona, ay nagkaroon nga ng ganyan at nagbigay ang Pangulo noon ng pahintulot. Kaya naipresenta yung mga BIR records. At yun sana, yun ang inaasahan namin na mangyayari din ngayon. Right. At ito nga po, may 5 senator judges po na nalaman po natin sa publiko na tutol po sila sa pagpapasapina nitong financial records ni VP Sara. Ang tanong po dito, Kong, maituturing po ba itong prejudice at paano po ba ito makakaapekto sa paglilitis? Ay, nandiyan pa rin po yung ruling at yan ang iiral at yan ang aming iginagalang at susundan. So, meron pa nakatakda na petsa sa July 30, doon ihaharap ang mga hinihingi namin dokumento.
Kong Chel, mahaba-haba pa po ito. Ano pa yung mga dapat abangan ng taong bayan, ating mga kapatid na talagang nakatutok po dito sa impeachment trial ni VP Sara, lalo na sa mga susunod pa po ng araw ng paglilitis, partikular na sa mga ebidensyang ihaharap po ng prosecution? Pag natapos na po itong grave threats, ngayon na siguro yung pinakahuling araw ng Article 4, ang susunod naman ay confidential funds ang representa ng prosecution. At ito ay maaring medyo marami-rami ang mga witness po natin dito. So this will take probably several weeks. Pag natapos po yan, ay yung mga susunod na articles ang isasalang namin. Kong, balikan ko lang po yung naging isa po sa mga sinabi po ni NBI Director Matibag kahapon at banggit po niya ito, binasa niya, yung testimonya po o affidavit ni Las Cañas. Paano po ba naging importante yung affidavit na po na yun sa inyong pag-establish nga po nitong Article 4 ng impeachment? Kasama sa testimonya yan ni Director Matibag, nabanggit nga niya na yan ay isa sa mga tinitingnan nilang mga papeles para magkaroon sila ng mga leads at kung malaman nila kung ano pa yung mga dapat investigahan. And I think we have to give credit to the NBI for conducting a very wide investigation base dun sa nabanggit niya kahapon. Again, thank you for your time, Kong Chel. Thank you again always for saying yes to us dito po sa Good Morning Kapatid. Ingat po kayo. Maraming salamat. House Prosecutor Representative Kong Chel Jokno. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.